Good morning everyone, this is Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang tungkol sa Nova Lucia. Siyempre, pag-usapan din natin yung detractors, yung mga naninira sa Nova Lucia. Okay, so para sa kaalaman ng lahat, ito po ay isang social e-commerce platform. Katulad po ito ng TikTok. Kumikita ang bawat miyembro sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga produkto na nandito po sa platform. Kagaya po ng TikTok, ginagamit po ng Nova Lucia ang community, ang mga users, upang ipakilala sa publiko ang tungkol sa platform, tungkol sa kumpanya ng Nova Lucia, at syempre doon sa mga produkto ng Nova Lucia. Isa itong social e-commerce platform na gumagamit ng kakaibang estilo o pamamaraan upang ipakilala sa publiko ang negosyo. Hindi na kasi kailangan pa ng mga endorsers, mga celebrity endorsers, vloggers. Hindi na kailangan pang mag-advertise sa EDSA. O kaya naman ay gumawa ng advertisement sa telebisyon. Tayo mismong mga user ang binabayaran ng Nova Lucia upang ipakilala sa publiko ang tungkol dito, ang tungkol sa mga produkto ng Nova Lucia. Dahil kakaiba po ang estilo, pamamaraan at business model ng Nova Lucia, syempre may mga taong traditional kung mag-isip. May mga taong magugulat, no? Dahil syempre hindi nila alam na posible pala yung ganitong negosyo. Kayo ba, naisip nyo ba na darating ang panahon na ang TikTok ay magkakaroon po ng kanilang e-commerce? Hindi, di ba? Ang akala natin, ito po ay isang video creation platform lamang. Mga shorts na mga video clips. Sino mag-aakala, di ba, na darating yung panahon na makaka-compete pala ang TikTok sa mga e-commerce. 'Di ba? Napakaganda ng platform na ganito sapagkat sa dami ng tao na gustong magsaya, gustong maglibang, nag-umpisa ang mga social e-commerce platform. Okay? So dahil bago nga po ang sistema ng Nova Lucia, syempre may mga tao talaga na hindi alam yung ganitong sistema na posible pala. Okay? So nitong nakaraan ay marami yung nagtag sa atin ng tungkol sa mga post ni Archie Lim. Mga negatibo. Kesyo hindi ganito ang e-commerce. Ang dami po niyang sinabi, no? Pyramiding daw ang Nova Lucia. Sasagutin ko lamang po yan. Kapag ikaw po ay nakarecruit ng isang miyembro at naging bahagi ng Nova Lucia, hindi po tayo nakakatanggap ng kahit anong reward dahil napasali natin yung isang tao. Wala pong reward. Ano po ang mangyayari kapag nakarecruit tayo? Mabubuksan po yung ilang kategorya po ng Nova Lucia. Okay? Mabubuksan po. So pag nabuksan po ito, mas makapagbibigay po ang Nova Lucia ng mas malaking points. Dahil maaari tayong makapag-participate o makasali sa daily raffle o doon sa daily group buying activity ng Nova Lucia. Pwede ka namang hindi mag-recruit kung tutuusin. Pwede kang mag-participate sa daily group buy araw-araw. Pwede kang kumita ng 100 bawat araw. Masama na ba yung 100? Maliit ba yung 100? Malaki na po ito sa mga taong wala pong source of income. Malaking tulong na po yung 100 bawat araw. O kung gusto mong mas lumaki ang kita mo, kailangang ma-unlock ang iba't ibang kategorya.
ang Plus Max, Plus Elite, Plus Pro, Plus Ultimate, Plus Ultra ay makapagbibigay po sa atin ng mas mataas na points na maaari nating i-convert into cash. So, ang goal po ng bawat isang miyembro ng Nova Lucia ay mabuksan ang mga kategoryang ito. In fact, it only needs at least 3 people. 'Di ba? It only needs at least 3 people to open this category. Pwede ka nang kumita ng malaki. Hindi mo kailangang mag-recruit ng napakadami. But syempre, it's a good thing na kung makabuo ka ng community. Sapagkat ang pinakang end goal po ng bawat isang miyembro ng Nova Lucia ay makabuo ng isang community. Dito po pipili ang Nova Lucia ng isang leader. Kapag ikaw ay napili ng Nova Lucia bilang isang leader, maaari kang maging regional manager sa iyong lugar, na kung saan ay makakatanggap ka ng iba't ibang mga government benefits katulad ng SSS, Pag-ibig Fund, at syempre PhilHealth Insurance. Yun po yung pinakang end goal natin dito, no? Dahil ikaw ay magiging ganap na empleyado ng Nova Lucia. So yun po, no? Kailangan mong bumuo ng isang community. Kagaya po ng Avon. No? Sino sa inyo yung pamilyar sa Avon? Kapag bumili ka ng product, kailangan pa bang pumunta ng ahente sa pinakang main office o warehouse ng Avon para i-deliver yung produkto na binili ng customer? Hindi na, di ba? May mga satellite offices po sila. At ganito rin po ang plano ng Nova Lucia. Kaya nga po, community ang binubuo nito. Halimbawa, ikaw ang isa sa mga pioneers sa area ng Nueva Ecija. So marami kang mga member sa iba't ibang area ng Nueva Ecija. Mayroon sa Cabanatuan, mayroon sa San Antonio, mayroon sa Quiapo, etc. etc. So syempre kakalat yung mga yon. May mga produkto sila na ibinebenta, kagaya mo. Kapag may bumili doon sa produkto na yon, hindi na natin kailangan pang lumuwas ng Maynila para kunin yung produkto na yon. Dahil mayroong mga satellite office. At yun ay kukunin sa isang area manager. At ito po ang pinakang goal ng bawat miyembro. Malayo pa tayo doon, pero pasasaan ba't ganun din po ang mangyayari sa atin. No? Medyo mahirap po, may challenge ang ganitong estado o level ng pagiging miyembro ng Nova Lucia. Okay? So, ito po ang aking sagot doon sa mga komento or feedback ni Archie Lim. No? Hindi ko siya pinapagalitan, hindi ko siya inaaway. Pero, sa ganang akin, kilalanin natin yung tao. Gaano ba siya ka-credible? Paniniwalaan ba natin siya? Sa anong pamamaraan? Bigyan ninyo ako ng dahilan kung bakit dapat natin siyang paniwalaan. Ano ba yung kanyang school and academic credentials? Siya ba ay kumuha ng business courses sa isang exclusive school? No? Siya ba ay nakapag-aral ng kolehiyo, may master's degree ba na related sa business? Siya ba ay isang businessman, entrepreneur, CEO ng isang kumpanya na kung saan ay related sa e-commerce? Related po sa ginagawa ng Nova Lucia? Eksperto ba siya pagdating sa negosyo? Kasi kung ang sagot natin ay oo, pwede natin siyang paniwalaan. Pero kung wala po siyang maipakikitang credentials, siya po ay katulad lamang din po natin. No? Katulad lamang din po natin. In fact, na-browse ko yung kanyang profile. Ano po yung mababasa sa kanyang profile?
'Di ba? So ano po yung kanyang negosyo, 'di ba? Related ba ito sa e-commerce? Para makita natin yung kanyang kredibilidad. Para makita natin na yung kanyang mga sinasabi ay dapat paniwalaan. Gaano siya ka-expert pagdating sa industriyang ito na mayroon tayo ngayon. 'Di ba? Kung meron po siyang ipakikitang ganitong kaalaman, actual na kaalaman at experience, pwede natin siyang paniwalaan. Eh hindi. Nakita ko yung kanyang profile, nagpo-promote po siya ng cryptocurrency. Nasa crypto po ang kanyang negosyo. Hindi natin sinasabi na peke o hindi legal yung kanyang negosyo. Pero isa lamang po ang aking komento dito. Oo, kumikita siya sa crypto at sa mga katulad na negosyo. Kumikita siya ng malaki. Ang tanong, madali ba itong matutunan ng tao? Kahit ako, gusto kong pasukin ang crypto dahil alam ko na malaki ang kinikita dito. Pero ang tanong dito, gaano ba siya kahusay magpaliwanag? 'Di ba? Gaano ba siya kahusay magpaliwanag para maintindihan natin yung kanyang negosyo na ipinopromote? Madali ba natin itong mauunawaan? Paano ba gumawa ng account sa crypto na yan? Paano ba gamitin yung G-Crypto? Hindi ko nga maintindihan yun eh. Ano ba yung USDT na yan? Ano ba yung TRCN na yan? Hindi ko naiintindihan yan. Pero kung maipaliliwanag niya sa akin ng maayos, malinaw, na hindi ako nahihirapan, kagaya ng pagiging miyembro ng Nova Lucia, na napakadaling ipaliwanag kung paano kumikita. Aba, kahit ako sasama sa kanya, idadagdag ko yung kanyang negosyo. Pero kung mahihirapan lamang din ako at nakakatakot pa, ang nakakatakot pa nito, no? Dahil crypto yun, hindi natin alam, baka biglang mawala yung pera natin. In fact, meron pong isang forex trading po tayong sinamahan o sinalihan. May isang miyembro na nag-withdraw. Ang problema, hindi kami marunong pareho. So nag-withdraw po siya ng kanyang pera. Nang ating matingnan, nung ibahagi niya sa atin yung screenshot ng kanyang withdrawal at kung bakit hindi na-withdraw, aba, USDT Solana, doon pumasok yung pera na kanyang withdraw. Which is, hindi ko siya magawang matulungan dahil hindi ko maintindihan paano nga ba yung crypto at bakit ganoon ang nangyari. Diba? So ano po yung ibig sabihin natin dito? Papanig lamang ako, sasali o sasama lamang ako doon sa negosyo na kanyang ipinopromote kung una, mahusay siyang magpaliwanag, malinaw siyang magpaliwanag sa paraang maiintindihan natin, sa paraang hindi tayo mawawala. Kumbaga, isang salita lang niya, isang paliwanag lang niya, hindi na natin siya kailangan sapagkat naipaliwanag na niya ang lahat. Kagaya ko, nang sumali ako sa Nova Lucia, ilang oras lang yung ginugol ko para pag-aralan. Tinanong ko lamang yung aking upline. Naintindihan ko kaagad ang Nova Lucia. Ganun sana. Kung ganun siya kahusay na magpaliwanag, kausapin niya tayo. No? Pero kung wala po tayong makukuhang malinaw na paliwanag sa kanya, paano ba yung OKX ba yun? OKX o CX? Ano ba yun? I-check nyo yung kanyang profile, no? OKX, yung nakikita ko doon. Crypto yun eh. Oh. So, hindi ko naiintindihan yun. So, para sa akin, ang komento ko lamang, sir, no? Siguro para makahatak ka ng miyembro,
na sasama dyan sa iyong negosyo, siguro ipaliwanag mo ng maayos. Paano ba yung negosyo mong yan? Yung crypto mong yan? Step by step ba? Parang yung ginagawa ko lagi sa Nova Lucia. Ganito gumawa ng account, pagkatapos ay authenticate mo yung iyong pagkakakilanlan o identity sa pamamagitan ng pagpindot ng mine button, hanapin mo ang ID verify. Ito yung ilalagay mo sa front of ID, ilalagay mo sa back of ID. Pagkatapos niyan ay maghintay ka lamang ng ilang minuto, ilang sandali upang ma-verify ang iyong account. 'Di ba? So ganun lamang, guys. May bariya.